nasa utak talaga nila, impeach si Inday Sara. Isa yon, impeach, yung talagang tanggal. So mamadaliin. Bakit from 21 ginawang 6? Kasi 20, swore in si Trump. Ang gusto siguro nila, in-imagine nila, pagka na-swore in si Trump as the new US President, wala na si Inday. Sa inyong lahat. Thank you sa mga bumati sa akin, ha. Thank you. Thank you sa mga kabrigada nating Pinoy Survivor. Thank you for the support. Thank you sa mga kabalyero natin, PMA AAA Fraternal Eagle Chapter sa Davao. Thank you so much for the invite. Nakakatuwa talaga, nakaka-high moral na nakasabay namin na ang guest of honor pa ay si Digong. Thank you, thank you. Hindi namin nakalain na itatabi kami doon. Nakakaya eh. Nahiya nga ako. Tapos sinabihan ako, huwag mo na muna kausapin. Kasi hindi pa ako makakain niya kanina pang umaga eh. O di, nakaganyan lang ako. Isnabang kami. Nakakaya kausapin eh. Baka mamaya ma-hospital pa si Sir eh. Baka ako pa dahilan. Kaya para nagkakapaan lang kami. Okay lang. Siyempre, protocol. Hindi ka pwedeng basta-basta na Patapos doon mga pinag-usapan, okay lang. No? Thank you sa mga sa mga OFW natin na FGF supporter din at the same time. Merry Christmas sa inyong lahat. Bagamat wala kayo dito with your families o kahit pa paano nakaka-chat kayo with your family. Isang masagana at masayang Pasko sa inyong lahat. Regaluhan natin ang bawat isa ng isang masayang Pasko. Hindi nga dapat namin ibabalita yan eh. Kasi nag-usap-usap kami para walang mapahamak doon. Kasi itong mga tarantado sa gobyerno, itong mga loko-loko, quiet! Quiet! Itong mga loko-loko sa gobyerno, baka kung ano-ano pa sabihin, ayaw madamay ng mga tao, di ba? Basta agree lang natin ang bawat isa ng isang Merry Christmas at Happy New Year. Regaluhan natin isang magandang Pilipinas na buhay na Pilipinas, mapayapang Pilipinas itong January 2025. Isang bagong liderato na Pilipinas. Nasa atin yon kung gagawin natin. Bumangon lang dapat tayo, tumayo tayo at labanan natin ang lahat ng mali. Nasa atin yon. Mamamayagpag yung mga mali pagka hinayaan lang natin. So ngayon, bakasyon lang muna, enjoy your New Year, meron pang New Year. Tapos noon ang future na schedule January 6 magre-resume ang Senado at saka Kongreso. Supposed to be pa sila 1 year na break yan eh. So nag-break sila ng December 20. So dapat resume pa yan ng 21 next year, January 2025. Pero ang dyan hindi parang resumption January 6. So you can just imagine, di man tayo tanga, itutuloy nila yung impeachment. So ba't kinakailangan sila imbis na 21 mag January 6? Ang lumalabas dyan irarally nila, nasa utak talaga nila, impeach si Inday Sara. Isa yon, impeach, yung talagang tanggal. So mamadaliin. Bakit from 21 ginawang 6? Kasi 20 swore in si Trump. Ang gusto siguro nila, in-imagine nila, pagka na-swore in si Trump as the new US President, wala na si Inday. Now, kung i-connect nyo doon sa mensahe nila, sa Intel pala, sa Intel natin nakukuha na receive
Raralihin nila. So, i-connect ninyo yung message na yung intel natin na they need humingi si Tamba ng 1 trilyon o 3 trilyon, no? Para impeach si Inday Sara, siguraduhin niya, ibig sabihin nun, he needs that amount para bayaran yung mga tao. So, walang problema siya sa Congress kasi hawak niya in Congress, so babayaran na lang niya. Siyempre, pupunta yung okay, pumapayag tong mga to para makat short yung break nila kasi may perang involved. Tanggap sila. So, ang tansya natin dyan, kukunin nila yan ng mga 1 day, 2 days na matatransmit to the Senate. So, kung 6, 7, by 8, nasa Senado na. Parang yung ginawa nun ni Villar, no? Villar noon na tuloy-tuloy lang siya, tapos objection, pero tinransmit na, in-elevate na lang with the votes, no? It's a numbers game. So, something to correct pagka nagkaroon tayo ng RevGov, ano? Something to correct pagka nagkaroon tayo ng RevGov. Maglagay ka nga lang doon ng Council of Elders sa itaas, who can fire the President anytime kung hindi umandar yung ilalim na provisions sa Constitution. Dadagdag lang natin sa Constitution na if everything else fails, how to remove a President, the Council of Elders can remove the President because the Council of Elders were elected or are supposed to be elected by the multi-sectors in society, and they are all credible people na vet na yan, and then magko-convince sila pagka merong trigger mechanism na sa Constitution natin ilalagay din. Sabi ko nga, bahala ng mga lawyer dyan. Hindi naman ako lawyer. Mag-advise na lang ba ako kung kinakailangan. Wala naman kasi nag-iisip no? Wala nag-iisip. So, that will save us the trouble ng mas tayo ng gusto. That will save us the money, the time. Na isipin mo, 1 taon tayong mahigit na ganito, na complain tayo ng complain, wala nakikinig. Had it been na meron na tayong Council of Elders sa itaas ng Presidente, kasi we the sovereign people represented by a Council of Elders, no? Patawag lang yung Presidente, uy, balita, bangag ka, mag-submit ka nga ng i-schedule natin, hair follicle drug test, o di tapos na. Hindi yung rally, wala naman, inisnab kayo. So, balik tayo, January 6, raralihin nila yan, o mga tingin natin, bayad na yung mga yan, tapos nun, ipapanik sa Senado, and then magiging hukom bitay na sila, and yung iba dyan babayaran. So kahit may mga kakampi kay Inday, igigilty nila kung nabayaran yung mga gusto nilang bayaran. Ngayon kung hindi, pe-present nila yung lahat ng ebidensya, no? Ma-present lahat ng ebidensya na nakikinig lang ng tao, covered dyan ng media na nakikinig buong mundo, no? Isipin niyo employee, Tapos nun, wawasakin yung pangalan ni Sara Duterte, wawasakin ang pagkatao ni Sara Duterte, and then pagka na-present yung ebidensya, pwede naman nilang iurong na lang nila yung demanda, yung impeachment, iurong na. Para no need for a decision na not guilty or guilty, no need. Kasi sinira na nila yung tao sa mata ng buong mundo. Pwedeng ganun yung ploy, ganun yung utak ng mga tarantado no? So isa, totohanan ng impeachment, isa, kunwari lang na impeachment. Parehas ang intensyon, wasakin ang Sara Duterte ninyo, and then sirang-sira na siya. So by 2028, kung presidential election, sira siya. 2025 election, kung matuloy man yan, lahat ng i-endorse niya, wasak na. At sino niya? Sino makinig sa iyo, magnanakaw ka, kuno. Sasabihin ng mga tao, sige ng mga vlogger, ng mga bayaran, bibitayin namin kayo, umikot ang gulong,
at yung mga troll. So sabay-sabay na nangyayari yan. With all the money, ang problema, ninakaw nila yung pera natin. And here we are, so stressed about it kahit Pasko. Kaya sabi ko sa iyo, mag-enjoy muna kayo eh. Here we are, ng mga walang yan, tapos nun, ang AFP tsaka PNP, hindi kumikilos, bagkus ginagamit pa nila. Kaya we are in a deep hole shit na situation. And we better do something about it this January. Because it will all happen this January.